Yan na, magandang umaga ulit mga kapatid. Welcome back po sa aking channel. Update ko kayo dito sa trabaho namin. Bali nakapagbakal na kami dito. Dito buhos na to. Bali susukatin ko na ngayon kung ilang cubic yung magagamit pa na buhos dito. Bali yung area na yon, mayroon kasing mataas na buhos doon sa area na yon, pati sa mga kwarto. Bali itong pinaka-garahe, naka-drop ito ng 5. Halos tapos na yung bakal dito sa slab on fill. Bali itong area ng septic tank, pina-additionalan ko ng 16mm dito. Bali wala na siya sa plano, nilagyan ko ng 16mm to para matibay. Medyo mabigat-bigat yung kakargay nitong area dito. Kaya na ito yung pinaka-garahe. Halos tapos na rin yung mga abang dito sa wall footing. 60-60 yung spacing dito sa mga CR at saka kwarto. Ali ito na lang yung kulang, yung abang dito sa may hagdanan, pinaka-dawil niya. Bali yung pinakabakal namin sa may slab, nakadiretso dito sa may retaining wall. Tapos naka-squala siya para lalong matibay. Dagdagan mo ng bakal to ha. Isang isang bakal pa dito para pagka binuhusan to. Diretso, doon lahat pa ikot, lagyan ng isang bakal pa yan. Horizontal. Pagka nagbuhos nito, ma-align natin yung pinaka vertical ng retaining wall. Oh, dito sa baba. Spacing. Tulad nito, nilagay mo. Bali dagdagan ko ng bakal itong sa retaining wall para kapag binuhusan ma-align nitong bakal na to yung pinaka-vertical ng retaining wall. Ayun na, bali naka-align na rin tong tatlong manhole dito sa may septic tank. Bali naka-squala na rin siya dito sa may pinaka-hallway. Para pagka naglagay ng tiles, naka-squala itong mga takip ng septic tank. Para maganda siya tingnan pagka may tiles na. Naka-align siya doon sa may pinaka-wall niya.
Pati itong isa sa may sampit. Bali naka-eskwala din siya doon sa isang manhole na yun. Halos tapos na yung forma dito. Hindi na kami mapapaka-schedule ng buhos.